Hello everybody, from my home to yours, God bless you. Pastor Arnold po. Pag-usapan po natin ang mabuting pamamahala ng pera ay nagsisimula sa pagtitiwala sa Diyos. Kung gusto mong i-bless ni God ang bawat bahagi ng iyong buhay, kabilang ang iyong pananalapi, kung gayon ay maging blessable ka. Ipakita sa Diyos na magiging responsable ka kapag pinagpapala ka niya. Noong nakaraang linggo sa church, tinignan natin ang 8 habits of financial health. Ito yung pangunawa sa plano ng Diyos para sa pamamahala ng iyong pera. Ang unang bagay ay unawain na ang Diyos ang iyong provider. Saan ka man nagtatrabaho, Siya ang nagsasupply sa bawat pangangailangan mo at maaari niyang gawin iyon sa pamamagitan ng iyong employer. Kung sa tingin mo ay isang bagay o ibang tao ang pinagmumulan ng supply mo, kung gayon, palagi kang kakabahan dahil maaring hindi dumating ang inaasahan mo. Maari kang mawalan ng trabaho, pera o ari-arian. Ngunit sa Diyos, hindi mo kailangang magtaka kung ang iyong mga pangangailangan ay matutugunan. Siya pa rin ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang sabi po sa Romans 11 verse 6, "For everything comes from God alone. Everything lives by His power, and everything is for His glory." Yan po ay Romans 11 verse 36. Kung ang isang gripo ng tubig ay maisasara, madaling buksan ng Diyos ang isa pa. Kung nawalan ka ng isang trabaho, maari ka niyang bigyan ng panibago. Kung isasara ng Diyos ang isang pinto, maari niyang buksan ang isa pang pinto. Kung sasarado ang lahat ng mga pinto, maari niyang buksan ang isang bintana. If God closes one door, He can open another. If all the doors are closed, He can open a window. Kapag naunawaan mo iyon at pinili mong magtiwala sa Diyos, wala ka ng stress sa pagtitiwala sa pera o sa ibang tao. Ang sabi po sa Bible sa Philippians 4:19, God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Muli po, Philippians 4:19. Alam ng Diyos kung ano ang iyong pangangailangan at kung paano matutugunan ang mga ito. At ipinangako niya na tutugunan niya ang bawat isa sa mga pangangailangan mo. Ang pamamahala sa pera ay nagsisimula sa tanong na ito: kanino o ano ang iyong pinagtitiwalaan? Or in whom or what do you place your trust? Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, bumabangon ka tuwing umaga at sasabihin, Diyos, sa iyo ang lahat. Sa iyo nanggaling ang lahat. Ikaw ang aking provider, hindi ang iba. At nagtitiwala ako sa iyo upang matugunan ang aking mga pangangailangan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay magpapababa ng iyong stress level at magbibigay daan sa iyo na makita kung paano Kanya gustong pagpalain habang nagtitiwala ka sa Kanya upang matugunan ang iyong mga pangangailangan. Think about this, my friend. Bakit gusto ng Diyos na ipakita mo na kaya mong maging responsable sa iyong pera? Bakit nga ba? Ano kaya ang itinuturo ng Diyos sa pagiging responsible natin sa ating pananalapi? Pangalawa, think about this, my friend.
Paano mo nakita ang Diyos na nagbukas ng mga pinto nang pinagtiwalaan mo siya sa iyong pananalapi? How? How did you see God open those doors nung magtiwala ka sa Kanya? At ang pangatlo, sa anong mga practical na paraan maari mong pamahalaan ang iyong pera upang maipakita nito ang iyong pagtitiwala sa Diyos para sa iyong mga supply. So how do you show that you trust God sa iyong mga pangailangan? Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.